Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngiti naman kayo ng kaunti, Paskong Pasko Daig pa natin ang mahal na araw. Sa banal na misang ito ng kadakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang lahat ng ating mga candle sponsors at sponsor ng Batang si Jesus sa misang ito, gayon din ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Panginoon para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ay kapayapaan sa mga taong pinalulukan niya. Pinupunin ka namin, dinaramdam ka namin, sinasangsang ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi naiba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muhog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay na poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay.
ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao. Ay dumarating sa sanlibutan, nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana at gayon din sa lahat ng nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang ating mga kababayang OFW.
Maraming salamat po sa inyo. Kahit ulang-ulan, ay talagang sugod kayo dito sa pambansang Dambana. Palakpakan ng inyong mga sarili. Yan. Mukha namang nakakangiti na kayo ng kaunti. Hindi ko alam kung dahil ba iniisip nyo ang papapasko ninyo mamaya o yung inihanda nyo kagabi. O hindi ko alam eh. Marami sa inyo yung nakasimangot ay Paskong Pasko. Diga? Kahit masama ang panahon, kahit iyan ay hindi kayang pumigil sa Pasko. Dahil lagi niyong tatandaan, ang Pasko ay hindi tungkol sa atin. Ang Pasko ay hindi tungkol sa regalo. Ang Pasko ay hindi tungkol sa handa o sa dekorasyon. Ang Pasko ay tungkol lamang kay Kristo. Yun lamang ang dahilan ng Pasko. Pasalamatan muna natin ang mga candle sponsors. Salamat po sa inyo. At salamat din sa nagdala ng Niño Jesus, si Ka Arvin at Catherine da Dios. Salamat, patuloy ang pananalangin sa inyong lahat. Mga minamahal, nakakatuwa pong isipin na maraming taong nagpilit kumumpleto ng simbang gabi o Misa de Gallo. Taas nga ang kamay sa inyo, nakakumpleto ng 9 na araw. Yun, may 2. Meron. Marami sa atin gusto kumpleto ang 9 na gabi o simbang gabi. Dahil may hinihiling sa Pasko. Pero alam niyo ang nakakatuwa, marami sa ating nagsisimbang gabi ng kumpleto at pagsapit ng Pasko, tulog. Hindi nasimba, lasing, busy sa paghahanda. Di kayo nakakatuwa? Pinaghandaan mo ng 9 na araw at sa mismong araw, wala ka. Sakit po natin iyan. Iniisip natin kapag ka naka-9 na araw ka, may biyaya. Ay pinaghandaan mo ng 9 na araw, hindi ka naman dumayo ng birthday yan, ay di wala rin. Kaya sabi ko nga kanina, inaasahan kasi namin kakaunti ang tao kasi kagabi pang malakas ang ulan. Pero nakakatuwa, biro niyo puno tayo. At yan po'y biyaya ng Diyos. Hindi niyo man sabihin, para sa amin, yan ay pagpapakita ninyo ng pagpapasalamat sa Diyos na isinila ngayon. Siyang tanging dahilan ng Pasko. Oo, may problema. May pinagdadaanan. Maraming utang, maraming isipin, may sakit. Pero hindi natin kayang pigilan ng Pasko. Dahil tulad ng sabi natin, ang Pasko tungkol kay Kristo. Ito po'y naikwento ko na sa inyo. Gusto ko ulitin. Mayroong bata na mayroong hinihiling para sa Pasko. Ang gusto niya ay bisikleta. Kaya sumulat siya sa papel. Ang sabi niya, Jesus, gusto ko sa Pasko, sa iyong pagsilang, meron akong bagong bisikleta. At inilagay niya ito sa kanilang maliit na bilen sa bahay. Nagsimula na ang Disyembre. Nagsimbang gabi na. Wala pang bisikleta. 20 na. Hindi siya makatulog. Malapit ng Pasko, wala pang bisikleta. 24 na ng gabi. Nako, magbe-birthday na si Jesus, wala pa ang bisikleta. Kaya nung bago mag-alas 12 ng gabi ng 24 ng Disyembre, dahan-dahan, tahimik, kinuha niya si Jesus sa Belen. At itinago niya ito, binalot sa isang tela, inilagay sa ilalim ng kanyang kama. At nagsulat uli siya. Ang sabi niya, Dear Joseph and Mary, kung gusto niyo pang makita ngayong Paskong buhay ang inyong anak, ibibigay niyo sa akin ang bisikleta.
Ano pong hinihiling ninyo ngayong Pasko? Anong bisikleta ang kaya ninyong hilingin ngayong Pasko? Yan ba ay pagtatapos ng inyong anak? Yan ba'y kagalingan? Yan ba ay katiwasayan sa pamilya? Mga minamahal, anumang hiling natin ngayong Pasko, ipagkakaloob sa atin yan kung aangkinin natin si Kristo. Katulad ng bata, kung dapat ay kidnapin natin si Kristo, para maangkin natin si Kristo, gawin natin. Agawin natin si Kristo, gawin natin. Sapagkat sino mang nasa sa Kanya si Kristo, nasa Kanya ang biyaya ng Diyos. Hindi nyo man aminin. Marami sa atin may pinagdadaanan ng mga maling desisyon na nagdulot ng malaking problema sa pamilya. Merong mga taong hindi ka kinikilala, nasa mali kang relasyon, marami kang pinagtataguan ngayon, marami kang pinagkakaabalahan at iniisip, pero hindi po dahilan iyan para hindi natin angkinin si Kristo. Sapagkat kapag tiningnan niyo ang ating sabsaban, sa kadumihan, sa kahirapan ng sabsaban, katulad kung paanong madumi, at minsan ay baha-baha din ang ating mga puso dahil sa kasalanan, sa araw na ito'y sisilang si Kristo sa ayaw at sa gusto ninyo. Kahit maulan, kahit mabagyo, kahit mahirap pumunta dito, sisilang si Kristo. At pananagutan ng bawat isa sa atin, napasilangin siya sa ating puso. Marami sa atin nahihiya. Father, ako naman po'y makasalanan. Ako'y mataray. Ako'y chismosa. Ako'y magagalitin. Ako'y maligalig. Eh, sino kang hindi? Sino kang hindi nagkakamali? Pero hindi dahilan iyon para hindi sumilang si Kristo. Dahil kahit kailan, ibabalik nating hindi tungkol sa atin ang Pasko. Magpaka ano-ano ka man, magpaka sino-sino ka man, sisilang si Kristo dahil mahal ka ni Kristo. At yun ang tanging diwa ng Pasko. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ni Kristo. Kaya nga, ang salita na nagkatawang tao, nakipamayan sa atin. Ito rin ang laman ng liham pastoral ng ating mahal na arsobispo ngayong taong ito. Si Jesus na nagkatawang tao, siyang nagdudulot ng pag-asa, siyang nananatili sa atin. Dahil wala tayong kayang gawin para pigilan ang pagdating ni Kristo. Kaya po sa marami sa ating parang nawawala ng pag-asa, parang nalulungkot, parang ayaw nang magpasko, wag po. Wag niyong isipin iyon. Totoo, pagkatapos ng Paskong ito, may problema pa rin naman. May isipin pa rin naman. May pinagdadaanan pa rin naman. Pero kung tutuloy at patutuloyin natin si Kristo sa ating buhay, unti-unti, mapupuno tayo ng kanyang pag-ibig. Unti-unti, magliliwanag ang kanyang ningning sa ating buhay. Unti-unti, magliliwanag din ang bawat madilim na bahagi ng ating buhay. Baka marami sa inyo nagpapasalamat ngayon. Salamat na ulan, kakaunti ang mamamaskong inaanak. Aba, itabi niyo ho yan. At baka bukas ay tila na, papaskuhin ninyo. Nabalot na ninyo naisobre na ninyo Sapagkat ang diwa ng Pasko, laging dapat puno ng pagmamahalan. Gusto ko pong tapusin ang pagninilay at dalhin kayo sa sitwasyon ng ating Belen. Maaaring marami sa inyo nakapanood sa GMA, sa ABS-CBN, finiture ang ating Belen.
Huwag po tayong maiwan sa puntong, ay, ang ganda ng inyong bilen. Marami nagme-message sa akin, mga kaibigan, mga pari, Father, ang galing ng inyong bilen, kakaiba. Pero huwag tayong maiiwan na dahil kakaiba ang ating bilen, tapos na. Na dahil sikat ang ating bilen, okay na. Titingnan natin ang mas malalim. At dito ko tatapusin ang ating pagninilay sa diwa kung paanong ang pag-ibig ang nasa gitna ng Pasko. Mamaya pagkatapos, kahit umuulan, daanan niyo ang ating bilen. Sapagkat mismong ang bilen natin, inuulan sa loob. Naging inspirasyon ng ating bilen ang mga kababayan nating nasalanta ng nagdaang bagyo. Para sa inyong kaalaman, kahit dito sa amin sa Batangas, marami pa kaming kababayan sa Laurel na nasa evacuation. Doon sila nagpasko kagabi. Sapagkat wala silang uuwi ang bahay. At yun ang inspirasyon ng ating bilen. Kung bakit ginawa nating sira-sira, binaha ang bilen, may mga ayuda, si Jose at si Maria ay nagkaroon ng kapote, ang batang si Jesus ay nakadamit kung paanong ang mga bata ay dinadamitan kapag may bagyo at lumilikas. Bakit? Una, dahil gusto nating ipakita na sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng problema, tulad ni Maria at ni Jose, sisilang si Jesus. Siyang tanging sagot sa lahat ng paghihirap upang tayo samahan. At pangalawa ang mas mahalaga, upang sa pagdiriwang natin ng Pasko, hindi natin makalimutan ang mga kapatid, mga kaibigan at kamag-anak nating nagdurusa. Hamon ng Paskong ito, gawa ninyo ng kwento ang Paskong ito, ang kwento ng pagmamahal. Magbahagi ng pagmamahal sa kapwa. Lagi kong paalaala sa inyo, gawing kakaibang kwento ng Pasko, dahil hindi mo alam kung sa susunod na taon, kasama mo pa ang iyong mga mahal sa buhay sa Pasko. Piliting kausapin ang iyong kapatid na matagal mo nang hindi kinakausap. Bisitahin ang iyong magulang na matagal mo nang hindi napupuntahan. Mag-chat sa iyong kaibigang matagal mo nang katampuhan. Dahil ang diwa ng Pasko, pagmamahal. Ang dulot ng Pasko, si Kristo. At kapag nasa atin at inangkin natin si Kristo, mapupuno tayo ng pagmamahal, mapupuno tayo ng pagbabahagi, mapupuno tayo ng pagpapatawad sa kapwa. Nawa po sa pagdiriwang nating ito ng banal na pagsilang ng Panginoon habang ating pinasasalamatan ang kanyang kaarawan, mamaya bago matapos ang misa, inaanyayahan namin kayong magbahagi ng inyong maitutulong bilang pakikiisa sa kaarawan ni Kristo. Nawa po tayo mapuspos ni Kristo. Angkinin natin si Kristo upang tayo mapuno ng kanyang pagmamahal, upang tayo laging makapagbahagi nito sa ating kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Tayo pong lahat ay saglit na luluhod, pagninilayan sa katahimikan ang pagsilang ng Panginoon sa ating piling. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan sa pagsilang ng sanggol na maghahari sa sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at ating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito, at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpo nawa nila sa anumang kapamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahan nawa sa ating mga tahanan, at panatilihin nawa natin itong maninga sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito ng Pasko ng pagsilang ng bugtong mong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang anak mong di naiibas sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiibas sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagaloob mo sa amin ang Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Angels we have heard above, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. Gloria in excelsis Deo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ngang sumila ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo. Sa pagpapatuloy po. Okay. Sa pagpapatuloy ng ating fundraising project, meron po tayong mga kapiyo merchandise. Suportahan po natin para sa gawain ng pambansang dambana ngayong darating na January. May mga t-shirt at coffee mug na available sa ating mga store sa loob ng pambansang dambana. Nawa po kayo magabayan ng ating mga schedule ng banal na misa. Ngayong maghapon po ay may misa hanggang mamaya, panglinggo po ang schedule natin ngayon. At gayon din sa pagsalubong sa bagong taon, ang mga schedule pong ito ay makikita nyo ring nakapost sa ating Facebook page. Sa pagkakataon pong ito, tulad ng ating ginagawa taon-taon, ang pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoong Hesukristo ay pagdiriwang din ng ating mga kaarawan. Ikinakabit natin ang ating birthday sa birthday ng Panginoong Hesus at sa diwa po ng pagbibigayan, kagalakan at kasiyahan, tayo po'y aawit ng awit para sa Panginoong Hesus habang tayo ay inaanyayahang maglagay ng ating pakikiisa at ng ating kaarawan sa Panginoong Hesus sa bawat mga kahon nandyan sa harapan. Dahan-dahan lamang po kayo, medyo madulas po ang ating sahig sa bawat kaarawan ng bawat buwan. Inaaniyahan natin ang may mga kaarawan ng buwan ng January para sa inyong handog sa Panginoong Hesus. Yung pong may mga kayang ihandog, kayo po ay inaaniyahang maghulog sa ating mga boxes sa ating harapan. Gayon din po ang mga birthday sa buwan ng February. Salamat po sa inyo sa paghahandog. Kaalinsabay niyan ang panalangin na ang inyong kaarawan ay maging mabiyaya sa susunod na taon. January at February, salamat din po sa mga may kaarawan sa buwan ng March.
Dahan-dahan lang po tayo, medyo madulas ang sahig at basa. Salamat mga may kaarawan ng January, February at March. Gayon din po sa buwan ng Abril, April. Happy birthday po. Maging masagana nawa ang inyong kaarawan sa susunod na taon. Salamat sa inyong handog para sa batang si Jesus. Gayon din po ang may kaarawan sa buwan ng Mayo, May, January, February, March, April, May. Salamat sa ating mga servers na nagdiriwang din ng kaarawan. Gayon din po para sa may mga kaarawan ng month of June. April, May, June. Salamat sa inyong patuloy na handog para sa batang si Jesus. Pagkakataon po ngayon ng mga may kaarawan ng buwan ng July, Hulyo, June, July. Patuloy na pagpapasalamat at panalangin na maging masagana ang inyong kaarawan sa susunod na taon. Para po sa may mga kaarawan ng month of August, July, August. Maligayang bati silang September, ang mga buwan ng Setyembre. Salamat po sa inyong handog para sa batang si Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. September, October. Buwan ng October. Maraming salamat at maligayang kaarawan sa mga magdiriwang ngayong susunod na taon. September, October, November. Yan, mga ka-birthday month. November, ka-birthday month. Salamat po sa inyo. Please po. November. At ang mga kabuuan ng kaarawan ng ating Panginoong Hesus, December. Happy birthday po sa may mga kaarawan ngayong December. Salamat sa inyong pakikiisa ng paghahandog para sa Panginoong Hesus. Mamaya na po kayo lumapit kay Padre Pio. Atin po munang tatapusin ang banal na misa. Muli po, sa ngalan ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, kami nagpapasalamat sa inyong pakikiisa sa everybody's birthday. Happy birthday, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang susunod pong misa, mamayang alas 11 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran.
bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, maging sentro ng Pasko, si Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat isa ay nagsipagkan ng